At eto, meron pa tayong interesting na guest at sa linya ng telepono naman makakausap natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Ito ay may kaugnayan nung Monday. Kung hindi nyo nababalitaan ay merong lumubog na motor bangka dyan sa Davao Occidental at 15 pa ho ang hinahanap. Kuha tayo ng update mula kay Captain Noemi Cayabyab ng PCG or Philippine Coast Guard. Cap, good morning ho, si Danny Buenafe sa Kabayan. Yes, good morning po Sir Danny at maraming salamat po sa oportunidad. Okay, thank you Captain sa oras na ibinigay ninyo. So far, bigyan nyo nga kami ng update. Lunes pa itong nangyari. Ito ba yung MBCA Amehara outrigger boat dyan sa karagatan ng Davao Oriental Province? Yes, tama po kayo Sir Danny. Ito po yung motorboat Amihara. It was reported to us last January 19. Okay. And upon receipt of the information, kinasa na po natin kaagad yung ating search and rescue operation. Kasama po yung aerial surveillance, no? Yeah. We expanded the search area po natin. And the following day po, January 20, we were able to rescue one crew sa area na po ng Sarangani Island. So halos 70 nautical miles away from the Sarangani Island. So it was initially reported to us na nangyari po itong insidente sa may Davao Gulf, but we see yung lakas po ng current, kaya halos yung yung drifting zone po ng ating rescued crew ay bumaba po hanggang Sarangani. So as of now, isa pa lang ang nare-rescue dun sa hinahanap na 15 sa Sarangani na ho na-rescue, tama? Yes, tama po kayo, Sir Danny. Ongoing po ang ating intensified search and rescue operations po. Kasama pa po yung iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Ano ba yung naging cause? Alam ko, 8 ang na-relieve dahil sa paglalayag niyang motor bangka na yan. So ano ba, masama ang panahon? Well, initially, Sir Danny, ito pong motorboat Amihara ay umalis po ng Santa Ana Wharf noong January 17 and expected to arrive doon sa kanyang designated or destined port sa may Governor Generoso. So, ng January 19 ay nakatanggap po tayo ng report sa isa sa asawa po nung pasahero. No, nagkaroon nga daw po ng distress. So, nagkandak po tayo kaagad ng search and rescue. And the following day, we were able to rescue one crew. And based po doon sa testimony ng ating na-rescue na crew, sila daw po ay, itong motorboat Amihara, ay tinamaan daw po ng malakas na current at saka alon that caused the motorboat to capsize. So, etong lulan netong motorboat Amihara ay humawak po sa mga floating debris. They grouped themselves together and Bumaliktad yung boat? Ganon? Yes, capsize po. Okay. Capsize. Tumama then, siya. Okay. I'm sorry, sir? Tumama siya sa isang ano yung tinamaan niya kaya siya malakas na current at saka malaking alon, malaking alon. Kasi amihan ngayon, Sir Danny. So expected malakas yung alon. Na malakas po talaga ang alon sa area na yan. So it caused the motorboat to capsize. So etong mga lulan ay nakahawak sa mga floating debris, nagrupo po sila at nag-aantay na magkaroon po ng magandang signal para po makapag-request ng assistance. And then later on, etong na-rescue na crew, he decided na dumangoy po at humiwalay sa grupo. So he intends to swim papuntang shoreline. However, na-drag po siya pababa sa Sarangani. So ito po, the following day, na-rescue po natin etong isang crew. Okay, so bali wala namang ibig sabihin may clearance talaga lumayag, no? Ang nangyari lang may amihan, malakas ang alon, kaya nag-capsize, no? Ibig sabihin merong go signal na talaga yung lumayag dahil wala namang sama ng panahon that time. As to the clearance, Sir Danny, kasama po yan sa isinasagawa po nating investigation. Kasi we believe as of the moment, that time is really of the essence pagdating po sa search and rescue. Kaya tinututukan po mga ating pagsasagawa ng ating response operations po. Pero for now, kamusta na ang lagay ng panahon? Ano ba ang chances? Kasi medyo ang tagal na Monday pa nangyari. Kailan na-rescue yung isa na dun sa anong area sa Sultan Kudarat sa Sarangani. Kailan yun? Yes, reported po sa atin to ng January 19, halos 2:00 po ng hapon. So kaagad-agad po yan ay nag-deploy po tayo kaagad ng ating mga barko, kasama po yung ibang assets po ng ating mga kasamang ahensya, yung Philippine Navy, Philippine Air Force,
And even yung mga volunteered fisher folk communities po natin, we even issued yung notice to mariners to maximize po yung ating search area to we requested the vessels to be on the lookout. So unfortunately, as we speak po, Sir Danny, still isa pa rin po ang ating nare-rescue, and the Philippine Coast Guard is still in high hopes. We expanded our search area, and we are hoping na mahahanap pa rin po natin at may babalik sa kanilang mga pamilya itong mga nawawalang mga individual. Ang description sa akin dito, Kap, ito pala ay recreational motor bangka, itong Amihara. Tama ba? Yes, tama po kayo. It is a recreational boat, no? Intended So walang for ibang nakasakay dyan? Itong mga missing na 14 others, ano to, crew? Or meron ibang mga, let's say, civilians? 15 ngayon, it has a total 16 individuals on board, Sir Danny. So 15 minus ang 1 missing. dahil, Oo. so 15 pa pong hinahanap natin. 12 yung passengers and 3 crews po na itong motorboat Amihara. So passenger talaga nitong recreational motor bangka. So ano to, walang turista rito or puro Pilipino rin? Yes, puro po ito Pilipino. No? Okay. So this is used for recreational diving or fishing po itong motorboat na ito. Bakit? Yung pupuntahan ba sana nila, is that something parang tourist destination? Ano ho ba yung ano doon sa Davao Oriental na yun? Oh. Well, initially, ito pong area po ng Governor Generoso is famous for fishing site po, no? Yun po ang initial na report niya sa atin. Okay. And how would you attribute, kaya bakit nagtatagal ho yung rescue for the 15 others? Ano ho ba ang nagiging challenges ho na iniharap ng ating mga rescuers? Well, unang-una, Sir Danny, yung current po, malakas po. Malakas pa rin? Kasi amihan pa rin no? Oh. Yes, tama po kayo. Kahapon, we were able to ask yung ating mga rescue team. Yan po talaga ang naging challenge. Kaya habang lumalayo po ang ating search area, we cannot utilize na po yung maliliit na mga motorboat, yung mga volunteers na mga fisher folks po natin. We are now using yung ating mga big vessels to search in the area. Kasama rin po yung ating mga air assets po. So yun po ang nagiging challenge po sa atin ngayon. Ano ba ang feedback nung na-rescue na yung taga Sarangani? Ano ba ang sabi niya na malaki ba ang tsansa na ma-recover pa yung 15 at saka anong theory niya? Saan napunta yung mga iba? Well, pagdating po doon sa kung saan posible mapunta, we are using, Sir Danny, yung ating search and rescue optimal system po. No? So we consider yung last location po no ating na-rescue, kasama rin po yung last location na nai-report sa atin, and yung drifting zone, yung possible drifting zone. So nilalagay po natin yung current po niya, kasama yung winds at saka waves po. So we put science-based na po ngayon sa pagdating po sa search operations po natin. Of course, we wanted to maximize as well lahat po ng resources that we have at hand. Okay. Sige, Kap. Patuloy sana na yung inyong rescue at sana mahanap na rin ho yung 15 others, no. Hopefully this weekend meron ng update at sana good news po, Kap. Yes, Sir Danny, we're also hoping. Kaya nagre-request din po kami ng cooperation sa ating mga kababayan within the air to be on the lookout po at i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard kung meron po silang makikita. Yes, oo. Maraming salamat, Kap, sa oras. Thank you. Thank you po and good morning.